Una sa saksi, sumalpok ang isang closed van sa nakahintong trailer truck sa Antipolo City. Dead on arrival sa ospital ang pahinante na pahirapang mailabas mula sa closed van. Saksi si Jamie Santos. Exclusive. Pasado alas 4 ng madaling araw kanina, makikita ang trailer truck na nakahinto sa gilid ng sumulong highway sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Naka-on ang hazard lights habang hinihintay na mabuksan ang gate ng kanilang gusali. Ilang sandali pa, makikita ang paparating na closed van na dire-diretsong sumalpok sa likurang bahagi ng nakahintong truck. Sa lakas ng pagkakasalpok, nayupi ang harapang bahagi ng closed van. Tinamaan po ng medyo critical po dito ayun po sa may pahinante nasa side. Ipit na ipit ang pahinante sa loob ng closed van, habang bahagyang naipit naman ang ibabang bahagi ng katawan ng driver. Pahirapan ang pagsagip sa dalawa, lalo na sa pahinante. Kinailangan pang gumamit ng mga equipment para maialis siya sa pagkakaipit. Meron din po kasi tayong mga gamit. Nakatulong po yun para sa mas mabilis po na extrication. Ligtas na naialis ang driver at isinugod sa ospital. Nagpapagaling pa siya sa mga tinamong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isinugod din sa ospital ang pahinante pero idineklara siyang dead on arrival, ayon kay Antipolo CDRRMO Head Relly Bernardo. Ayon sa mga otoridad, walang makikitang indikasyon sa CCTV na nagtangkang magpreno ang driver ng closed van bago ang insidente. Wala rin umanong nakitang skid marks sa kalsada. Base po din sa video, makikita din po doon na parang dire-diretso lang po siya. No? Ayon po sa ating kapulisan, pinagpapalagay po na yung pong driver po nito ay tila nakatulog po. Ayon sa Antipolo Police Community Prison 2, nagkasundo na ang magkabilang panig kaya itinuturi ng sarado ang kanilang investigasyon. Muli ring nagpapaalala ang mga otoridad sa mga motorista na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang kanilang sasakyan at sapat ang pahinga ng nagmamaneho bago bumiyahe para makaiwas sa aksidente. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Damay ang isang AUV ng tumagilid ang kasalubong nitong truck sa Batangas. Inabot ng 3 oras ang pagsagip sa driver matapos matabunan ng AUV ng lupang karga ng truck. Ating saksihan. Dakong 1:30 ng hapon kanina, kalalabas lamang ng van na ito mula sa Grand Terminal sa Tuy, Batangas. Habang nagmamaneobra ang van, iniwasan ito ng parating na truck pero nawalan ng balanse ang truck hanggang sa tuluyang tumagilid. Damay ang kasalubong ng AUV. Palusong po yung truck from Tuy, papunta siya ng Cavite. Nag-sharp dito ang truck para iwasan yung van. Ang nagkataon naman po na may kasalubong na rebo. Pag-sharp ng truck, natumbahan yung rebo. Tulong-tulong ang mga pulis at mga tauhan ng Tuy MDRMO para hukayin ang sasakyan at driver na natabunan ng lupang natapon mula sa truck. Naglagay ng oxygen tank para di maubusan ng hangin ng driver habang isinasagawa ang rescue operations. Matapos na nasa 3 oras, natanggal sa pagkakaipit ang driver na isinugod sa ospital dahil sa bali sa binti. Nasa kustodiya ng Tuy Police ang truck driver na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and physical injuries. Wala pang pahayag ang truck driver. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa Batangas Port. Isa sa mga arestadong suspect, menor de edad. Ating saksihan. Ipinasa ng mga operatiba ng PIDEA ang operasyon kontra droga sa Batangas Port kaninang umaga. Ang kanilang target, mga suspect na may dalang droga sakay ng barko na galing sa Katiklan. Agad na pinalibutan at siniyasat na PIDEA at mga katuwang na law enforcement agency ang sasakyan ng mga suspect pagdaong sa Pantalan matapos makatanggap ng kritikal na impormasyon ukol sa pagbabiyahe ng iligal na droga. Nasabat ng mga ahente ng PIDEA ang tinatayang 75 kilo ng hinihinalang shabu na nasa 510 million pesos ang halaga. Arestado ang 3 individual kabilang ang 17 anyos sa driver. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Ninoy Aquino International Airport, 4 na pasahero mula Bangkok, Thailand ang inaresto ng Bureau of Customs na iya, PIDEA at Bureau of Immigration matapos makitaan na hinihinalang marijuana sa kanilang mga bagahe.
Sa isinagawang X-ray screening at inspeksyon ng K9 unit, nabisto ang nasa mahigit 40,000 gramo ng hinihinalang marijuana. Tinatayang mahigit 62 million pesos ang market value nito. Maharap sa kaukulang reklamo ang mga naarestong suspect. Ako, si Mariz Umali ang inyo, saksi. Hinold up na pinagsasaksak pa ang isang babae sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang krimen, nasaksihan ng 3 taong gulang na anak ng biktima. Saksi si Gabriel Gonzalez. 11 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ng isang babae matapos hold upin sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang lalaking sospek, kanya mismong kapitbahay. Ayon sa pulisya, July 24 nang manmanan ng sospek ang biktima na lumabas noon ng apartment para bumili ng pagkain. Nung pagpasok ng victim natin sa kanyang apartment, sumunod agad yung ating suspect. So, ang hinihingi ng suspect sa kanya is yung cellphone niya at yung pera ng mga victim. Kaya lang, nung ibibigay na ng victim yung mga items na hiningi ng suspect is biglaan naman niyang sinaksak. Natangay ng sospek ang cellphone at wallet ng biktima. Pero bukod sa nawalang gamit at mga tinamong sugat, nagdulot ito ng matinding trauma sa biktima at sa kanyang 3 taong gulang na anak na nakasaksi sa pananaksak. Pagbayaran niyo po yung ginawa niyo sa amin ng anak ko. Kahit po ngayon, banteng kalistik ko po. Kahit siya nang marinig ko, hindi na naintindi ako ng gagawin. Yung anak ko po, pagka tinatanong sa kanya kung ano nangyari sa mama niya kayo, sinasabi niya, dugo, tapos yung mga saksak, yung turo niya. Hanggang ngayon po, takot po sa akin yung anak ko, liwapit sa akin. Ire-refer ng pulisya ang anak ng biktima sa mga eksperto para matulungan. Noong Sabado, naaresto ang sospek sa General Trias, Cavite. Humihingi siya ng tawad sa biktima. Nagawa lang daw niya ito dahil sa problema nila ng kanyang asawa. Hindi ko naman po gusto rin. Taranta lang po ako eh. Cellphone lang naman po talaga yung gusto ko nun. Kaso po nandaban na po siya eh. Ayon sa pulisya, natuklasang dating may warrant of arrest sa kasong qualified theft ang sospek. Naharap siya sa reklamong robbery with frustrated homicide at nakakulong na sa San Jose del Monte Police Station. Ako si Gabriel Gonzalez, ang inyong saksi. Pumayag na si Pangulong Bongbong Marcos na buksan ng tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Mans Carpio. Magbibigay daan ito para matalakay ang tax records sa impeachment trial ng Vice Presidente. Saksi si Ivan Mayrina. Dumating kanina sa Senado ang 20 kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Laman nito ang mga ipinasumpinan ng Senate Impeachment Court na tax records si Vice President Sara Duterte, kanyang asawa na si Atty. Mans Carpio at kanilang mga negosyo. Maaari itong gamiting ebidensya sa Article 2 ng Articles of Impeachment tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. I would not have received it if there was no presidential authorization. I think it was also even mentioned in open court that for the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver. Kinumpirma ng Malacanang na nagbigay ng clearance si Pangulong Bongbong Marcos para isumite ang mga dokumento sa impeachment court para matalakay sa paglilitis. So, tinatanong niya ay kung nag-approve na o nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yes. Piniyagan daw ng Pangulo ang pagbubukas sa kanilang tax record para sa katotohanan. So, kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio. At ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Sa tanong, kung hindi kaya pagdudahan ng mga kritiko ng Pangulo ang kanyang intensyon, sabi ni Castro, Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawin ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso
siya ay tumutupad sa batas. Bukod sa tax records, nasa Senate Impeachment Court na rin ang kahong-kahong dokumento mula sa mga bangko. May soft copy rin ng mga dokumento na nasa USB. Pero may mga bangkong kailangan ng hanggang 10 araw na palugit para ipasa ang iba pang dokumento. I would not name the banks, but some banks ask for additional time to produce the other subpoena documents. Naisumiti na rin ang mga ipinasumpi ng dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon sa tagapagsalita ng prosekusyon, now is the time that we let the evidence be heard. We let the evidence speak. Konti na lang, we will be getting that clearer, fuller picture ng yaman ni VP Sara Duterte. Kung ano mang makita natin, kailangan nating matanong, paano ba lumaki ng ganyan yan? With the salary she had as Vice Mayor, Mayor, and Vice President na alam natin sa calculation ay hindi po sapat. Ayon kay Attorney Michael Powa, wala namang komento ang depensa patungkol sa pagpapahintulot ng Pangulo na mailabas ang tax records ng bise. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.